Unang-una diyan, as much as possible po kung bibili man tayo ng ganitong mga cosmetic products, siguraduhin natin do'n sa legitimate na mga tindahan tayo bumili. Nahihikayat talaga tayo dahil do'n sa mura na presyo na makikita natin, lalong-lalo na po do'n sa mga ambulant vendors na madadaanan lang po natin 'no, mahihikayat tayo lalo lalo na kung paborito nating kulay yung makita natin 'no, doon sa tindahan. Una sa legitimate na beauty shops tayo or cosmetic stores tayo bumili. Ikalawa po ay mainam talaga na i-verify, Bombo Justin muna, yung mga produkto lalong-lalo na kung interesado tayong bumili. Katulad ng lipstick, i-check natin sa Food and Drug Administration kung meron bang notification na itong pangalan ng brand kasi madalas yun naman po yung unang titingnan natin at i-verify po natin kung notifikado na po ito. Kung hindi pa po ito notifikado, might as well maghanap na lang po tayo ng ibang siguro ibang brand or ibang gumawa nung produkto. At ikatlo siguro ang isa pang mahalaga po ay talagang medyo may kamahalan yung medyo branded. Talagang ang assumption kasi natin pag yan ay branded, dumaan na yan sa pagsusuri kasi hindi naman yan. Kumbaga mas mabilis na mabilis silang mapuntahan ng mga regulatory agencies dahil nga po mga legitimate na mga tindahan o legitimate manufacturer ito. Kaya po talagang maingat sila sa mga produkto na kanilang ginagawa. Kaya po mas bagamat sabihin natin may kamahalan talaga yung mga cosmetic products natin dito, may siguro lang po natin talaga na mawala po sa mga pamilihan itong mga hindi regulated na mga klase ng mga cosmetic products dahil naisa sa alang-alang po dito yung kalusugan, lalong-lalo na ng ating mga kababayan. Saka Sir Tony, bukod po doon sa mga physical stores na pwede nating bilhan kasi 'di ba ngayon talagang parang ako si Bombo Jazz talaga, we don't have time na mag-ikot-ikot para magtingin-tingin ng mga lipstick, makeup. So, umaasa tayo sa online. Na at pag sinabi nating online, yung mga, kasi madali na, titignan mo, ito branded to, yung kasiguraduhan na ito talaga ay mga legit, no, na mga safe na gamiting mga lipstick. Kasi minsan nasubukan po natin yan, bumili po tayo online, gumamit tayo ng lipstick, pagkalipas po ng mga ilang araw, parang kumapal yung labi po natin at parang nanigas siya. Yung epekto ng chemical na ginamit natin, kasi may mga may mga fake na mga makeup lipstick na dinadala na rin online at sinasabi na branded yung mga gamit po nila o yung kanilang mga produkto, pero ma-find out na lang natin na iba pala yung dinideliver later on na Sir Tony. Tama po yun. Yan po, nakakabahala talaga yan, lalong-lalo na sa online. Dahil ang makikita po natin ng mga picture ay it's either authentic or original. Pero po pag dumating na po sa atin, yung produkto ay ano lang pala, no? It's either imitation o di kaya fake talaga na klase ng produkto ito. Nakakabahala yun, Bombo Justin. At siguro hindi lang ikaw yung nakaranas niyan. Mismo din kami, dahil ang online market monitoring ay patuloy natin na ginagawa. Yan po yung yung isang challenge dito sa atin, lalong-lalo na meron na tayong e-commerce law. Hinihikaya talaga natin mismo ang Department of Trade and Industry na talagang bantayan itong mga online shopping platforms at mismo maobliga, ma-comply yung mga online shopping platforms na i-take down or alisin yung mga postings ng mga sellers na kung saan ay may paglabag doon sa regulasyon na meron dito sa ating bansa.